face all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Whoa. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running out today. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at
Isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibang mga bansa na kung saan ang tinig at na ito ay nakakaabot. Magandang araw sa inyong lahat. So purihin po ang Panginoon dahil muli ay tayo po ay sama-sama upang patuloy tayong lumuklok sa presensya ng buhay na Diyos, upang patuloy na malaman po natin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin malaman bilang ito po ay ating mga batayan kung paano tayo magtagumpay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya kailangan lumabas tayo sa ating mga limitasyon dahil ang mga pag-aaralan po natin ngayon, mapag-aalaman ay mahirap na tanggapin ng tao, pero kinakailangan po ito ay maibukas upang ito ang magbigay ng liwanag sa lahat ng mga tao at iligtas tayo sa siguradong kapahamakan, walang iba kundi sa apoy ng impyerno. Kaya sa oras na ito ay ang ating pag-aaralan ay mula po sa Acts chapter 26. Umpisan natin sa 14 hanggang 18. So ito po ay hinggil po sa yung tunay, the real boundary between the kingdom of Satan and the kingdom of God. So basahin ko po sa Acts chapter 26 verse 14 hanggang 18. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, purihin po ang Panginoon dahil ngayon ay kinakailangan na tayo po ay umalis sa ating mga limitasyon dahil itong maririnig po natin ay maaaring ngayon lamang po dumating sa ating mga kaalaman. Pero kinakailangan pong mapag-unawaan po natin kung gusto natin magtagumpay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Okay, so kaya ng sinabi ko ang ating topic for today ay hinggil po sa katotohanan ng boundary sa pagitan ng kaharian ni Satan at kaharian ng Diyos. At una sa lahat ay kailangan maunawaan po natin na tayo ay bilang mga hintil, mga Gentile by nature, ang kingdom na kinapanganakan natin ay hindi po sa kingdom ng Diyos, kundi sa kingdom po ni Satan, na ito ay naghahari sa pamamagitan ng batas ng laman. So dahil sa tao, nung nagtagumpay, nalinlangin ang ating ninuno na si Adan at Eva, at pinakinggan nila Adan at Eva yung pong panlilinlang ni Satan na upang suwayin yung pong utos ng Diyos na huwag galawin ang punong kahoy nasa kaligitnaan ng garden. Kaya po napalabas sila mula doon sa paraiso, at dito na po sila nasadlak sa mundo na kung saan si Satan ay nagkaroon po ng legality to exercise his dominion dahil nakuha po niya yung laman, the flesh, or yung katawan natin na ito'y nagsisimbolo ng kapamahalaan kung sino ang maghari at magpantay, supposed to be
sa planet Earth bilang ito ay ginawa ng Diyos na ang layunin ay gawin isang paraiso, a miniature of heavenly paradise. Dahil nagkasala ang ating ninuno, kaya po napalabas na ang ating ninuno mula sa paraiso, kaya ang lahat ng tao na ipinanganak ay ipinanganak na under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya lamang noong ang Panginoon, noong ipanganak po si Abraham, ay dito po ay ginawa po ng Diyos na i-establish ang great nations upang sa kanyang pag-establish dito ay sila yung mga tinagurian niyang kanyang bayan o mga pinili, walang iba kundi ang 12 tribes ng Israel. Kaya sila po ang kanilang minomotivate at minomotivate ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya ipinag-uutos ng Diyos na kailangan pagpapatayin ang lahat ng mga Gentile na katulad natin dahil tayo po ay hindi kabahagi sa Commonwealth of Israel, mga tao na sinasabi sa Ephesians chapter 2 na ipinanganak sa daigdig na ito walang pag-asa at walang Diyos. So, ibig pong sabihin na nagkaroon ng dalawang kingdom na ito ay nandito sa daigdig na ito ay the kingdom of Satan through the law of the flesh and the kingdom of God through the law of the Spirit, na ito ay minumotivate ng Panginoon, walang iba kundi ang mga Israel. Kaya dalawa, the Jew that motivated by the Spirit of God and the Gentile that motivated by the Spirit of this world. Kaya po nawalan po yung direksyon natin dahil ang original na destiny po natin bilang Gentile by nature ay walang iba kundi ang impyerno. So ibig pong sabihin, bilang tayo po ay nasa kingdom ni Satan, wala tayong magawa at wala tayong mapagpipilian kundi sumunod. Kundi sumunod kung ano yung motivation ni Satan sa ating mga buhay na idinamit niya sa ating physical na katawan, na dito na po tayo nabilanggo bilang mga kaluluwa upang tayo ay sunod-sunuran kung ano yung nasa ilalim ng batas. Batas na ito, the law of the flesh. So, kailangan maunawaan po natin kung paano tayo nabigyan ng pagkakataon na makalabas o makatawid mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Diyos. So, meron pong boundary. At ito po ay kinakailangan matawid po natin. Pero una sa lahat, kailangan maulitin ko po yung mga ibang pahayag ko noon, hinggil po kung bakit tayo po ay napasama sa makatawid, makalabas sa kingdom ni Satan. Na sa pagkakakala natin, nung pumunta ang Panginoong Hesus dito, ay sa pagkakakala natin na tayo lahat ay pinuntahan niya. Hindi siya pumunta rito kundi para lamang hanapin yung mga nawawalang tupa ng Israel. So, ibig pong sabihin na nung nandito ang Panginoong Hesus bilang tao, wala pa tayong puwang sa kalangitan, kundi tayo po ay still na separate from the kingdom of God, sama doon sa kanyang kaharian. Kaya lamang, dahil yung kanyang bayan, Israel, nung sila po ay lumabag sa kabatas na ibinigay ng Diyos kay Moses, na ito ay kanila pong nag-transgress sila sa batas na ito, kaya po sila napawalay sa Diyos. Dahil ulitin ko na sila po ay noong nagkasala na sila, nanahimik na ang Diyos sa kanila. Kaya po makikita po natin na sila ay bumagsak sila sa mundong ito dahil taglay doon sa batas, sa sumpa ng batas na ito ay kanilang nilabag. Kaya yun sa sumpa ng batas na taglay nila
Kaya sila'y napasadlak dito sa mundo na ating pong kinagisnan, under the kingdom of Satan. Kaya napasailalim na rin sila doon sa batas ni Satan through the law of the flesh. Kaya makikita po natin na kung bakit pumunta ang Panginoon at sinabi niya na hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya noong pumunta rito ay upang sila ay palayain mula sa sumpa ng batas na ito ay kanila pong dala-dala sa kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya makikita po natin doon sa Galatians chapter 3 verse 13, nang sabi po doon ni Pablo sa mga Israelitas na si Kristo ang siyang nagpalaya sa atin mula sa sumpa ng batas, dahil siya yung naging sumpa para sa atin, dahil lahat ng mga nabitin sa kahoy ay naisumpa. So dito, nung sinabi ng Panginoon na it is finished, ibig pong sabihin, dito na po na-fulfill ng Panginoong Hesus yung batas, dahil ang sabi niya, hindi ako pumunta rito upang wasakin ang batas at mga propetas, kundi upang isakatuparan. Kaya sa pamamagitan niya, siya na yung nagsakatuparan sa nilabag ng kanyang bayan na batas na ito'y nagdala sa kanila ng sumpa. Kaya nung sinabi ng Panginoon it is finished, ibig pong sabihin na nakalaya sila doon sa sumpa ng batas, and at the same time, ito na rin ang nakalaya na rin sila sa batas ng laman. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, na sa pamamagitan ng pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ito ay lantaran na nipirag kung paano niya ginapi ang si Satan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang banal na dugo sa cross ng Kalbaryo. Kaya ganito po yon. Kung bakit nabuksan sa atin ang pintuan. Hindi dahil tayo yung pinuntahan ng Panginoon, although sinabi niya that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ibig pong sabihin na since na sila ay nagkasala, alam ng Diyos na yung kanyang pagpunta in the cross ay hindi lamang sila ang makakalaya, kundi pati tayo na mga hintil, na mga Gentile, na mapapalaya under the law of the flesh. Ganito po, kung ito po ay isang bilangguan, dito tayo na bilanggo, na Bartolina under the kingdom of Satan, noong nagkasala ang kanyang bayan at dumating yung sumpa ng batas sa kanila, ibig pong sabihin na napasama sila sa loob ng bilangguang kinaruroonan natin. At since na ang Panginoon ang siyang nagbukas ng pintuan sa kanila mula doon sa pintuan ng Bartolina na kinabibilangan natin, dahil sama-sama na tayo ng mga Israelitas, gaya ng sinabi ni Pablo na lahat ay nagkasala. So, ibig pong sabihin, nung lalabas na sila, ibig sabihin, ito ay ini-offer ng Diyos kung tayo ay sasamang lalabas. Dahil yung kanyang pagbubukas ng pintuan, ibig pong sabihin na ito'y nagbigay sa atin ng divine amnesty. Na yun yung topic ko noong mga nakaraan. Yung divine amnesty. So, bakit? Kaya nga nung lumabas yung kanyang bayan, hindi tayo pinilit na lalabas, kundi ito ay binigay sa atin, ibinukas, ini-offer ng Diyos through our freedom of choice. Kaya tayo nabigyan ng pagkakataon. Hindi po ibig sabihin na tayo yung pinuntahan ng Panginoong Hesus, kundi yung kanyang bayan. Napasama tayo dahil binuksan ng Panginoon yung pintuan ng bilangguan sa kingdom ni Satan para yung kanyang bayan ay makalaya. So, naibigay din sa atin dahil isang pintuan, yung binuksan niya, na ito'y kanyang, lumabas ang kanyang mga bayan, na iyon din yung pintuan na kailangan tayo ay lalabas.
So, ibig pong sabihin, kung mga bansa sana, kaya Israel, Gaza, ibig pong sabihin, meron pong wall, boundary wall, at meron pong gate doon. Kung paano ka tatawid para makatawid ka sa ibang bansa, ay ganon din po sa mangyayaring ito sa atin. Na nung binuksan ng Panginoon ang pintuan ng boundary, actually kinakailangan makalampas po tayo rito. Makatawid po tayo sa pintuan na ito. Dahil kahit na nabigyan tayo ng amnestiya, nasa sa atin, kung tayo ay kinakailangan lumabas sa gate ng boundary or manatili tayo doon sa boundary lamang. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, nang sabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, nang sabi po niya rito na ang boundary rito, ang sabi, who also both has made us able minister of the New Testament, not of the letter but of the Spirit, for the letter killed, but the Spirit giveth life. At dito sa verse 14, nang sabi rito, and not as Moses which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So ibig pong sabihin na ang boundary rito, kasi ang bumulag sa mga bayan ng Diyos, kaya maraming hindi nakakita sa naabulis na bagay. Ibig sabihin, yung sabi ni Pablo dahil sa pagkakabasa ng Old Testament. So ibig sabihin na ang boundary between the kingdom of the Satan and the kingdom of God is the Bible. Sa atin bilang Gentile by nature, ay dito na po tayo nabilanggo. Kaya maraming nag-aaral, pinag-aaralan kung ano itong nasa boundary at dito hindi sila tumawi, kundi dito na sila nabilanggo. Pinag-aralan nila kung ano itong bilangguan na ito sa pamamagitan ng theological tradition na ito'y lumaganap sa buong mundo. Kaya ang sabi ng marami noong pong nag-umpisa yung theological tradition ay pinag-aralan nila hinggil sa Diyos, lahat ng bagay pinag-aralan nila, at sinasabi na nila na kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia at tanggapin mo ang Panginoong Yesus, ikaw ay ligtas na. Kapatid, hindi po ganun ang teorya ng banal na kasulatan. Dahil sa banal na kasulatan, the Bible, ay ito ay nasulat at ito ay naibahagi sa lahat. Dahil itong Biblia ay ito po yung compilation ng mga salita ng Diyos sa mga propetas na iniuukit nila sa kahoy kung saan sila, kung maririnig nila ito. At ito ay kinumpile ito upang mailagay sa libro na ito'y tinatawag na Biblia. Kaya maging noong New Testament, ganun din, the same thing. Kaya nga, dito sa banal na kasulatan, kung binabasa mo, ay upang malaman mo the existence of the living God. At yung history about the Jews at yung kanilang paglalakbay. At mga salita na ibinigay ng Diyos sa kanila before the birth of Christ. So, ganun din po sa New Testament na ito ay nasulat, lahat ng mga pangyayari, bunga ng full operation of the Spirit of God sa pamamagitan ng pag-mission ni Pablo sa iba't ibang mga lugar na yun yung naging bunga, ay ito'y nagpapakilala, nagpapaalam about the existence of the risen Christ and the full operation of the Spirit of God. So, ibig sabihin, na kapag ito ay nalaman natin about the existence of the risen Christ, who is the omnipresent God, na nandito sa mundong ito,
ibig kong sabihin, itong Biblia ay siya yung magiging daan upang matagpuan mo the risen Christ. Dahil bukas po yung pintuan, binuksan ng Panginoong Hesus upang siya po ay matagpuan po natin. Makita natin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 5, verse 39 and 40, maliwanag po yung pagkakasabi ng Panginoon. Gusto kong basahin ko sa inyo para hindi po sasabihin na ito ay gawa-gawa ko lang. Nang sabi po sa John chapter 5, verse 39 to 40. Sabi rito, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi ng Panginoon. Dahil iniisip ninyo na dito mayroon kayong buhay na walang hanggan. At totoo, sabi niya, dahil ito ang nagpapatunay sa akin, this testify of me. At verse 40, ang sabi niya, and you will not come to me that you might have life. Di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So, ibig kong sabihin, nandito na ang Panginoon. Hindi nila tinanggap. Dahil doon sa tradition na naitayo nila, doon na sila nanangan. Dahil ito'y pinagtitibay ng mga Sanhedrin. Ang mga Sanhedrin po ay mga Jewish people na ito ay nasa Palestine, na sila ay ina-assign ng mga Romans kasi nasa ilalim sila ng pamunuan ng Romans sa mga bayan ng Israel para lamang sila yung magpapatibay kung ang mga tao doon, mga Hudyo, ay sumusunod sila doon sa tradition na ibinangon nila. So, itong mga Sanhedrin ay naka-attribute sila sa political, sa religious, at saka sa judicial. Kaya dito sila naka-attribute. Kaya ito yung ipinagpapatuloy nila. Na yun yung sinasabi ni Pablo doon sa Romans chapter 3, verse 19. Na ang sabi niya, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So, ibig pong sabihin, na since na ang bawat isa ay nasa bilangguan, nasa kingdom ni Satan, ang sabi po ni Pablo, yung batas, sabi niya, kung anong sinasabi ng batas, ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. At Israel, sila yung binigyan ng Diyos concerning the law. And the Old Testament ay ito yung tinatawag na Torah book. Na ang sabi ni Pablo, sabi niya, upang ang mga bibig ay tumigil. At ang buong mundo, sabi niya, ay magiging guilty sa harapan ng Diyos. So, ibig kong sabihin, na dahil doon sa pagpapatuloy, na pagbabasa, pag-i-interpret about the scripture, na ang nangyari, ang lahat ng mga tao na ito ay nakarinig, na nandun pa sa boundary, na hindi pa sila nakalabas, inaakala nila na sila po ay ligtas na. Naging self-righteous na sila. Kasi ang theological tradition o pag-aaral sa Bible School ay self-righteous ang kanyang dala sa buhay ng tao. Dahil kapag kung ano yung nababasa doon sa Biblia ay inaangkin, ina-assume nila na ito'y naka-address sa kanilang mga buhay. Yun po yung nangyari. Kaya kung tumigil at noon kung naapulis sana at nung sinabi ng Panginoon na it is finished,
ito ay dapat tumigil na hindi na ibinukas in order na itong mga Israelitas at lahat ng mga tao kung bakit kailangan lumabas tayo sa kingdom ni Satan because yung kingdom ni Satan ay nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya kahit na anong kabuti mo, kahit na anong gawin mo na may taas ang moral mo, as long as hindi ka nakalatawid sa boundary, hindi ka pa rin ligtas. You are still under the kingdom of Satan. Kaya magkikita po ninyo ang dami-daming mga grupo nagpapaligsahan. Diba? Kaya nagiging hypocrite ang marami dahil anduroon na sasabihin, tuwatawag ng pagtitipon, at nagkakaroon ng unity na lahat marami, pero pagkatapos yung pagtitipon, babalik tuloy sila doon sa kanilang pinagmulan. Kaya wala pong nabago. So ibig pong sabihin, maraming gusto na makapasok sa kingdom ng Diyos. Lahat ng tao ay walang hindi gusto. Kaya lamang, ang problema na bilanggo, hindi na nila natawid itong boundary line, itong boundary, which is the Bible. Na ito ay nagiging hadlang dahil ininterpret ng maraming matatalino. Kaya nga sinasabi ni Peter in 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21. Ang sabi po rito, umpisang ko sa 18, and this voice which came from heaven, we heard when we were with him in the holy mount, we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed as unto a light that shined in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time, but by the will of man. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ito po yung nangyari. Dahil yung mga nai-prophecy, sinabi ng mga propeta na mga salita ng Diyos na naka-address sa Israel, ay ito kanilang ininterpret upang ibangon nila itong batas na ito'y magiging tradisyon. Naging tradisyon ng mga elders. At ito na rin yung dala-dala ng karamihan sa buong mundo dahil yung pagtataytag ng Bible School. Maraming matatalino na ito ay umaawit at pumupunta doon sa kapilya at tinatanong paramihan ng mga miyembro, mga kapatid. Hindi po. Dahil ang itinayo ng Panginoon na kinakailangan tayo ay makatawid ay ito yung kingdom na ito ay sakop niya. Pero kung di tayo makakalabas sa kingdom ni Satan, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Kundi ang sabi ni Pablo na lahat ng mga nakabasa sa Scripture, na ang sabi ni Pablo, for when the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, this having not the law, are a law unto themselves. Kung sabi niya, bilang tayo yung mga hintil, na tayo ay nasa kingdom ni Satan, hindi sa atin na ibigay yung batas, sa Israel lang. Kaya nung nagkasala sila, dito tayo nadamay na makalabas doon sa pintuan na nilabasan nila dahil binuksan ng Panginoon ng pintuan ng kingdom ni Satan o bilangguan. Kaya lamang, ang sabi rito ni Pablo na yung mga hintil, kasi itong mga Israelitas, dito na lang sila bumatay sa tradisyon na kanila pong kinamulatan kung paano nila kilalanin ang Diyos. Kaya nga nawalan ng saysay. Kaya sabi ni Pablo na itong mga hintil, bagamat hindi sa kanila yung batas, sabi, ay ginagawa nila yung mga bagay na napapaloob sa batas, bagamat hindi sa kanila ang batas, ngunit batas sa kanilang sarili. Kung pag-aaralan natin yung kinote ko about concerning yung
centurion in Acts chapter 10 na siya ay katulad natin na Gentiles. Pero siya ay isang opisyal doon sa Roma na nag-aaral po ng batas ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga Pharisees at mga Eskribas. So, itong taong ito, siya po ay talagang tapat talaga kung ano yung napag-aralan niya, kung ano yung kanyang narinig, kung ito ay ini-adapt niya, kung anong mali, yung tama ay tama. So ganun siya. At ang sabi ng Acts chapter 10, na he is a devout man and God-fearing. Kaya nananalangin siya. Talagang nananalangin ayon doon sa kanyang pagkilala sa Diyos through the law. So, pag lumalabas sa bahay niya, nagbibigay pa ng limos sa mga tao na sa madadaanan niya. Ganon na ganon yung ginagawa niya sa araw-araw. Kaya maraming mga tao na tumitingala sa kanya, ginagalang siya at humahanap sa kanya. At ang Diyos ay dumating yung kanyang panalangin, yung kanyang ginagawa sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya lang wala siyang magawa. Dahil hindi po sapat yung kanyang napag-aralan na ito ay namagdala sa kanya upang makalabas sa kingdom ni Satan, makalabas doon sa boundary. Kundi nagpadala ang Panginoon ng anghel upang sabihan si centurion na ipadala ng tao sa Joppa na upang tawagan si Simon Peter na nasa Joppa upang siya yung magsabi ng kanyang ng salita na ikaliligtas niya at ikaliligtas ng kanyang sambahayan. So yun po. Kaya makikita natin na siya po ay full-fledged sa kanyang pag-aaral hinggil sa batas. Kung ang mga Pharisees o sila Pablo ay they are perfect teacher of the law, sa pagtupad nito at pagtangkilik, 100%. Pero hindi po, kung mamamatay siya, hindi po maliligtas, maging ang sambahayan niya. Kaya si Pedro ang sinabi ng Diyos na tawagin para siya magsabi ng salita na ikaliligtas niya. Dahil hindi sila nakatawid sa boundary line. Nandun pa rin sila sa loob. Bagamat ito'y pinag-aaralan nila, yung pong batas ng Diyos o mga sinasabi ng Panginoon, kaya lang yung sinabi ng Panginoon in John chapter 5, verse 39 and 40, na ito'y naka-address sa kanila at naka-address na rin sa atin dahil yung New Testament is dito natin malalaman about the existence of the risen Christ and the full operation of the Spirit of God. Kaya dito, sabi ng Panginoon, binabasa ninyo ang kasulatan, binabasa ninyo ang Biblia, sabi ng Panginoon, the Scripture. Dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. Kaya yung mga nakabasa sabi nila, hallelujah, ligtas na tayo dahil tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah, tinanggap natin. Pero sa katotohanan na hindi, nabasa lang. Kaya sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo. Pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So ibig sabihin nung mabasa ang Biblia, nanatili doon sa nauunawaan, doon sa Biblia, na inaakala lahat ng mga nasusulat ay inassume ng mga tagapagturo na naka-address sa kanila. Hindi po bilang Gentile by nature. Ang sabi ng Panginoon dito, na kung sana ito ay hindi na ipinagpatuloy o tumigil na sana ang mga bibig nung naabulis na itong batas na ito, sabi ng Panginoon, sana lahat ng tao sa buong mundo ay sila ay guilty sa aking harapan. So dahil doon sa pagbubukas at pagbabasa nito, akala nila nakatawid na sila. Akala nila andun na yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ko sa inyo,
hindi maaari na makapaglingkod ka sa Diyos na nandito ka sa loob ng kingdom ni Satan. Kaya yung kanyang bayan, kaya pinalaya niya sila dahil papasok na sila sa day of regeneration. Yung pagbubukas ng dispensation of grace, na ito yung covenant, a new covenant ng Panginoon sa Israel na magre-regenerate sa kanila. Ngunit tayo ay binigyan tayo ng pagkakataon na kung tayo ay tatawid doon sa boundary, mapapabilang tayo dahil doon sa pagtawid natin, doon mo na matatagpuan the risen Christ. Kaya pagpasok mo na ganyan, pag natanggap mo siya, nabuksan, nakatawid ka na, doon pa lamang ibibigay sa iyo yung seal of the Spirit of promise, which is the grace of God. Paano ka bibigyan ng tatak na ikaw na ay kabahagi sa kanyang kingdom? No, hindi ka naman tumawid. Kaya ang daming mga mali na panukala na ng tao na naglipa na ngayon. Lalo dito sa mga ibang mga grupo na sasabihin kong tinanggap mo ang Panginoong Yesus ay ligtas ka na. Na kahit magkasala ka, gagawa ang Diyos ng paraan para maligtas ka. Hindi po, dahil freedom of choice na kailangan humakbang tayo at kailangan tumawid tayo doon sa boundary. At ang boundary, sinasabi ko, ay ang Biblia. Na ang sabi na yung boundary ay bukas na ang pintuan nito, yung gate nito. Kailangan lamang na humakbang tayo palabas kung naunawaan po natin yung binabasa natin concerning the Bible. Na maliwanag po, ulitin ko po, yung sinasabi ni Pablo doon sa Galatians chapter 3. Kung bakit ko ulit-ulit na binabasa ito, dahil ito yung susi para yung pintuan ay makita natin, yung palabas sa boundary. Kasi hindi nakikita eh. Andito pa rin sila sa tabi ng boundary na hindi naman sila humakbang palabas tungo doon sa kingdom ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, ulitin ko, but the scripture has concluded all under sin. So, Jew and the Gentile are under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. So, ibig sabihin, kung inaangkin natin na tayo ay nasa ilalim ng batas ng kasalanan, ibig pong sabihin na yung promise na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay may pagkakaloob sa atin by faith of Jesus Christ. Kaya lamang, paano mo makakamtan? Sabi ni Pablo, dahil sa pagkakabasa ng Old Testament ay maraming naging bulag. At hindi nila nakita yung naabulis na bagay. Kaya di na rin nila makikita yung pagbubukas, pagkaka-implement ng bagong batas or bagong covenant na ito ay ginawa ng Diyos para sa Israel. Kasi mali. Kaya ang sabi rito, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So, bago dumating yung pananampalataya, sabi ni Pablo, nasa ilalim tayo ng batas, nasa ilalim tayo ng bilangguan. Na ito yung tumatakip sa pananampalataya na ito ay darating, mai-reveal. But after that faith is come, ito, we are no longer under a schoolmaster. Bakit? Dahil kung yung Biblia ay binasa mo, ito ay dinala ka niya doon sa bukas na pintuan at humakbang ka, matatagpuan mo na the risen Christ and you are no longer under the scripture or the boundary.
Nasa labas ka na. Wala ka na sa kingdom ni Satan. You are now in the kingdom of Jesus Christ, na ito yung dahilan kung bakit naghihintay the shield of the Spirit of Promise, dahil kung sino yung humakbang at lumabas, tumawid doon sa boundary, ay ito ay mapagkakalooban ng tatak na ito'y nagpapakitunay at nagpapakita that we are now belong to the kingdom of the living God. The shield of the Spirit of Promise. Pero habang wala ito, ibig sabihin nandito pa rin tayo sa loob ng bilangguan. Kahit na nag-aral ka ng 10 taon sa Bible School, kahit na sabi mo ikaw ay reverend dahil doon sa certificate na diploma na nakasabit sa inyong mga wall, o ikaw ay bishop, kung mga 550 mga pastor nagperma kaya naging bishop ka, o ikaw ay nagmaster about the theological tradition, kaya naging Doctor of Theology, Doctor of Divinity. Wala pa rin. Dahil hindi ka pa nakalabas, nakatawid sa boundary, kundi nanatili ka na bilanggo doon sa katuruan ng Biblia, na dito ay ini-interpret lamang. Kaya nga pinag-aralan, ginawang tradition, theological tradition. Kaya makikita ninyo, wala naman pastor na tumatayo na nagsabi na sila ay ligtas. Pero kung titingnan, iba-iba yung kanilang kaalaman. Iba-iba yung kanilang interpretasyon. Dahil hindi isang salita yung nasa sa kanila. Dahil once na tumawid ka sa boundary, pagpasok mo sa kingdom ng Panginoon, ibig mong sabihin na lahat ng papasok, even the Jew and the Gentile, ay ito ay magiging one new man. Ibig sabihin, pare-parehas na iisa na ang salita, na hindi na nagkakaroon ng mga hidwaan, nagkakaroon ng mga division, nagkakaroon ng tampuhan o ano paman. Dahil once na nakapasok ka, nakalagpas ka sa boundary, ibig sabihin, yung nararamdaman mo sa Diyos na pagmamahal, kasi ang nararamdaman lang natin, kaya dahil sa binabasa natin, ay yung damdamin natin. Pagmamahal yon. Pagmamahal mo sa Diyos. Kaya lang yung pagmamahal, pwedeng mabago. Mapalitan ng puot, mapalitan ng panlalamig, mapalitan ng ano-ano. Pero kapag nakatawid ka na doon sa boundary, sa kingdom ng Panginoon, ay pag-ibig. Because God is love. At ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ito ay bubuo ng lahat upang magkaroon ng iisang salita, which is the word of the kingdom of God. Kaya yun po yung katotohanan. Walang problema kung ilang beses mo nang binasa ang Genesis to Revelation, tinutuntun mo yung boundary. Pero ang tanong, yung sinabi ni Pablo na ito yung schoolmaster para dalhin tayo kay Kristo, nangyari ba? Yun po yung problema. Hindi po nangyari. Dahil hindi pa nakatawid. Kaya maraming marurunong. Marami talaga, through the standard of man, ay maraming mga iginagalang na mga reverend, mga bishop, mga doctor of theology, doctor of divinity, na kagaya ni Pablo. Pero makita ninyo si Pablo, nung siya ay tinawag ng Panginoon, nandun siya sa boundary. Pero nung nakita niya, binuksan ng Panginoon yung pintuan at nung nabulag siya going to Damascus, dito na po nakita ni Pablo yung bukas na pintuan na ito ang dahilan na nakatawid siya. Kaya po doon pinagkalooban ng Diyos the shield of the Spirit of Promise. Kaya nabago ang lahat.
Na yung kanyang itinuturo ay hindi na po yung scripture na kanyang itinuturo nung nandito pa sa kingdom ni Satan. He is perfect teacher of the law. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, na kayo'y mga bulag. At ang ama ninyo ay ang demonyo. Di ba sabi niya, John chapter 6, sa mga Pharisees, but they are perfect teacher of the law. Dahil wala namang problema ang nabasa mo, pero nakita mo ba ang bukas na pintuan ng boundary para makatawid ka? Yun yung kailangan po natin. Na ang tunay na boundary between the kingdom of Satan and the kingdom of God is the Bible. Dahil kung hindi mo matawid ito, you remain in the kingdom of Satan. Kaya kailangan matawid mo. Pagka nakatawid ka na, hindi na po yung Biblia ang siyang magdadala sa iyo, but it is the operation of the Spirit of God, which is the gospel. Yun po ang katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya po kinakailangan po na gumising na po tayo. Mga papastor, mga reverend, huwag niyong sayangin yung mga nasa mga pader ninyo na ito ay nagdadala ng inyong ng paggalang ng tao sa inyo dahil sa inyong natapos na mga kurikulum. Huwag niyong sayangin. Dahil kapag ito ay patuloy na dito tayo, dito yung dadalhin natin sa tao, madadamay po sila. Ito ang bubulag sa kanila. Kaya nga sabi ni Pablo na kung tumigil yung bibig at hindi na sana ibinukas itong batas na ito, maraming mga tao, lahat ng tao sa buong mundo ay sila'y magiging guilty sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin kung guilty ka at ikaw ay kumikilos, gusto mong tumawid at lumabas dahil you are under the law of sin and death sa kingdom ni Satan, then anduroon, I am guilty, Lord. Anduroon yung ibig sabihin kapag tumawid ka, yun yung nagpapakita that you are guilty. Kaya kapag ka-guilty ka, doon na ibibigay ng Diyos yung iyong hatol. Na ang hatol ng Diyos is to give you a life. A law of life, a law of spirit of life in Christ. Yun po yung ibibigay niya. Yun po yung ihatol niya sa iyo. Na ikaw ay mapapabilang na sa kanyang kingdom and you are no longer belong to the kingdom of Satan. Kaya kung babasahin niyo ang Biblia, siguraduhin ninyo na makikita niyo yung pintuan, yung gate, na kayo ay makatawid in the presence of the risen Christ. Kaya nga sinasabi ni Pablo na, my word and my preaching are not from enticing words of man's wisdom. Dahil yung karunungan ng tao nakakabighani, nakakapanlin lang, nakaka-snare. Pero ang sabi niya, but by demonstration of spirit and power. Spirit, the Holy Ghost, and power, the risen Christ. The Holy Ghost ay ito yung ibibigay ng Diyos na sa atin upang bubuuin tayo ayon dun sa paglikha ng Diyos sa tao sa paraiso noon, that spirit, soul, and body. Dahil yung the Spirit na ibibigay, ito yung makakakilala sa Diyos. Kaya kapag nadamitan ka niya, then the risen Christ magpapakilala na sa iyo that He is Christ. Dahil kung hindi mo natanggap the seal of the Spirit of promise at nabasa mo lang hinggil kay Kristo, hindi mo siya makikilala. Kailangan po personal na makikilala po natin.
Kaya ang mangyayari kapag tayo po ay nakilala natin siya, tayo na yung mag-witness to the true person. Kaya po magising na po tayo kasi ang daming madadamay mga kapatid. Ang daming mapupunta sa impyerno. Hindi naman mahirap matagpuan yung bukas na pintuan para makatawid tayo. Ang kailangan lang is you unload yourself. Maging yung pag-iisip mo, dahil yung pag-iisip mo, yun yung humahad lang sa'yo para matagpuan mo ito. Yun yung bumubulag sa'yo. Nagaya ng sinabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15, na ang sabi niya, na ang mga taong ito ay nananatili silang bulag sa pagkakabasa ng lumang tipan. Yung Torah book na iminamaster ng mga papastor. Torah book. Dahil doon, kaya maraming mga papastor na kung magsalita ay salitang Hebrew para magpakilala. Uy, kilala ay mga salita niya ay Hebrew. Pero hindi po yun ang magpapakita na tayo po ay nasa kingdom na ng Diyos. Kundi ito ay magpapakita kapag tayo ay nakatawid sa boundary, ibig sabihin na wala ng dahilan na tayo po ay magkaroon ng pagkakabahabahagi. Kundi tayo po ay mabubuo as new one man na sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 15. Reconcile both to one, the Gentile and the Jew. So, ibig pong sabihin, yun po yung layunin. Kailangan makatawid na po tayo, mga minamahal na mga kapatid, dahil naghihintay po ang Panginoon doon sa kabila ng boundary. Naghihintay doon. At ito yung kanyang ninanais na maganap sa lahat ng mga tao. Kaya huwag na natin gamitin ang mga pambulag. Let us humble ourselves before the presence of the living God. At hayaan natin na ang Biblia, yung kaalaman natin, ay yun yung magdala sa atin upang matagpuan natin the presence of the risen Christ. Kaya yun po yung katotohanan na ang tunay na boundary between the kingdom of Satan and the kingdom of God is the Bible. Maaaring sabihin niyo, Pastor, di kayo naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos, Scripture. Ibig pong sabihin na ilatag yun na kung nabasa mo, dapat makita mo yung bukas na pintuan para tumawid. Hindi yung nabasa mo ay nananatili ka sa loob ng kingdom ni Satan using the wisdom of man or intellect of man. Hindi po. Kaya panahon na tayo ay makita natin ito dahil sa panahon na kinakaharap na po natin, dapat po sana lahat ay magtagumpay. Kaya nga maling-mali dahil maraming nakabasa ang Biblia. Nung nabasa nila ay inuutusan ng lahat ng nakakabasa ng Biblia at nakikinig na ipanalangin na ipanalangin ang presidente, ipanalangin ang bansa, ipanalangin kung ano-anong ipapanalangin. Mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan tayo po ay tumawid muna upang yung connection natin sa Diyos ay ma-establish. At pag sinabing manalangin, naririnig ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo in Romans chapter 8, na ang Diyos, sabi niya, ay alam niya kung ano ang nasa isip, the mind of the Spirit. Ibig sabihin, na kapag tumawid ka na, yung kaisipan mo na ay hindi na mind ng laman, kundi it is the mind of the Spirit. Kaya alam niya kung anong nilalaman nito. At kung magsalita ka at angkop doon sa kanyang kalooban, magaganap. Dahil na-establish your connection to God.
Pero ang problema, ang dami-daming nananalangin, pero hindi nakalabas sa boundary. Nanatili sila na bilanggo sa Biblia. At never na na-encounter nila, natagpuan nila the risen Christ. Dahil kung natagpuan nila the risen Christ, wala na sanang ipinagmamalaki ng mga pangalan ng mga organisasyon. Kundi, lahat na yan ay mabubuo bilang isang tao na ito ay naghahayag ng tunay na larawan ng kaharian ng Diyos. Yun lamang po mga minamahal na mga kapatid, at sana po ang katotohanan na ito ay ating pong makita, matagpuan, upang hindi masayang yung ating pong pagpupunyagi. Alam ko po na marami pong gustong maglingkod, pero huwag kayong magpabilanggo sa karunungan ng tao. Kinakailangan lumabas po tayo upang matagpuan natin the real wisdom of God and not the wisdom of man. Yun lamang po at mahal ko kayo. Magandang gabi at magandang araw po sa inyo lahat. Father, thank you for this day, O God Almighty, na ito'y pinagkaloob mo sa amin upang patuloy, Panginoon, na talakayin, hinggil po, Panginoon, Lord God, sa balakid kung paano kami makatawid, Panginoon, from the kingdom of Satan towards your kingdom, O God Almighty. Salamat po dahil yung Biblia, Panginoon, ay hindi po masama, ngunit ito yung boundary, Panginoon, na kung saan ito'y magdadala dapat sa amin to your holy presence, Lord, upang your full operation, the full operation of the Spirit of God, ay siya na po, Panginoon, ang siyang magmo-motivate at magdadala sa amin, sabing pong matagumpay na paglalakbay sa digdig nito hanggang sa huling panahon. Salamat po, Panginoon. I pray to bless everyone, Lord. Lahat ng mga nakarinig nito, sinisilyaduhan ko po ng kapangyarihan ng banal mong dugo at banal mong apoy na ito, O Diyos, ay mag-manifest sa lahat ngayon at magpakailanman. At ang buong mundo ay makilala ka at malaman nila ang buong katotohanan ngayon at magpakailanman. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you.